Mga tol, tignan nyo 'to, itong balitang 'to mula rito sa Net25. Gigil na gigil sa atin ng China. Hindi naman tayo nagtatayo ng isla, 'di ba? Sinusuportahan lang naman ng ating Coast Guard, BFAR, yung ating mga mangingisda, 'di ba? Na sa pamamagitan ng mga ayuda, pagbibigay ng mga oil subsidy, pero galit na galit sila sa atin mga tol, wina-water cannon, 'di ba? Binabangga, pinagtatabuyan. Kumbaga tayo mga tol yung sentro ng usapan ng tensyon dito sa South China Sea at saka dito sa West Philippine Sea. Habang tahimik ang China mga tol sa ginagawa ng Vietnam na patuloy na pagtatayo o pagko-construct ng kanilang mga artificial island mga tol dito sa South China Sea. Tila ba bulag-bulagan sila? Kasi mga kapatid tayo magdadala tayo ng mga construction materials o mga repair materials para dun sa BRP Sierra Madre natin dito sa Ayungin Shoal. Hinaharang tayo ng mga barko ng China. Wina-water cannon, mga tol, binabangga. Nagkaroon pa nga dyan, di ba, nung tutukan ng patalim at palakol? Di ba? Ganun sila kagigil mga kapatid sa Pilipinas. Habang ang Vietnam, tahimik, na gumagawa, nagko-construct ng kanilang mga artificial island sa South China Sea na inaangkin mga tol ng China pero tahimik sila. Bakit kaya? Yan ang ating aalamin mga kapatid. Sabi rito sa report mula rito sa Net25, hindi umaalma ang China sa tuloy-tuloy na construction ng Vietnam sa Kalayaan Island Group. Alamin natin mga kapatid kung bakit. Tahimik pero tuloy-tuloy ang galaw ng Vietnam sa pagtatayo ng mga infrastruktura nito sa Kalayaan Island Group o Spratly Islands. Magiging tahimik ka talaga pag walang umiistorbo sa'yo . Pag walang gumagambala sa'yo, magiging tahimik ka talaga. Sa atin mga tol, ulitin ko hindi tayo nagko-construct ng kahit na anumang island dahil wala rin naman ata tayo pang construct . Biruin mo, 1999 mula nung isinadsad natin dyan ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, magpahanggang ngayon mga tol. Ang imahe natin mga kapatid, ang outpost natin isang nabubulok na barko. Diba? Isinadsad. Hindi man lang natin naayos, hindi natin natayuan ng permanent shelter o ng kahit anuman dyan. Dito naman sa may Scarborough Shoal mga tol, ang tanging hangad lang natin is makapangisda ng may kalayaan ang ating mga mangingisda. Diba? At bilang suporta at bilang tulong na rin ng ating pamahalaan dyan, binibigyan sila ng mga groceries, ayuda, diba? Binibigyan sila ng mga free diesel o gasoline, diba? Pero yung ganong aktibidad na ginagawa ng Pilipinas mga tol, nakaka-receive tayo ng mga panghaharas. Pinapalayas, wina-water cannon tayo rito. Ibig sabihin mga tol, hindi tayo payapa. Hindi tayo tahimik na nagagawa yung dapat karapatan natin dito sa ating karagatan. Samantala, etong Vietnam mga tol, tahimik. Bakit? Kasi walang gumagambala sa kanila . Diba? Ngunit bakit nga ba tila walang reaksyon ng China rito? Mula 2023, abala na ang Vietnam sa pagre-reclaim sa dating mga bakanting isla rito. Mga tol, tingnan niyo itong ginagawa ng Vietnam. Nakagawa na sila ng ganyan. Diba? Tayo mga tol, duda ako kung may pera tayo para makagawa ng ganyan. Ibubulsa na lang yan ng ibang mga kurakot dito. Nakakagawa ang Vietnam ng ganyan. O bakit hindi yan sinasalakay o hinaharang ng China, diba? 2023, abala na ang Vietnam sa pagre-reclaim sa dating mga bakanting isla rito. Nagtayo sila ng bagong gusali, paliparan at mga estrukturang pwedeng magsilbing military outposts at mga pasilidad. Ibig sabihin, dahan-dahan ngunit sistematikong pinalalakas ng Hanoi ang presensya nito sa South China Sea, lalo na sa mga lugar na inaangkin din ng China. O diba? Mga lugar na inaangkin din ng China. Pero sa Pilipinas lang sila nang gigigil mga tol. Diba? Sa Pilipinas, yung mga simpleng pagbibigay natin ng ayuda, mga simpleng resupply natin mga tol, hinaharang nila. Samantalang itong Vietnam, gumagawa na ng isla sa mga inaangkin nilang lugar pero wala silang nagagawa. At pati na ng Pilipinas. Pero ang malaking tanong, bakit tila hindi lantaran itong kinukontra ng Beijing samantalang napaka-agresibo nito sa Pilipinas? Tama. Una, mas maingat sila sa pagpapatayo ng kanilang infrastruktura sa mga isla. Katunayan rito ang walang napapaulat na harapang kontrapsyon o komprontasyon sa dagat. Wala nga.
Himik silang gumagawa ng reclamation projects at military upgrades kaya't hindi agad nakapupukaw ng matinding reaksyon mula sa China. Alam ng China yan. Bantay sarado nila yan, pero hindi nga lang siguro talaga sila makaporma dahil iba siguro yung puwersa ng Vietnam at saka puwersa ng Pilipinas. Mga tol, alam ng China, buong mundo. Nababantayan nila yan. Pilipinas, bantay sarado rin nila yan. Ano ba ang uri ng pamahalaan meron ng Pilipinas? Gaano ba kalakas yan? Hindi. Punong-puno ng kurakot sa Pilipinas, kaya paliwalain lang natin yan. Ikalawa, mahalaga ang Vietnam sa ekonomiya at politika ng Beijing. Malaki ang trade relationship ng dalawang bansa sa kabila ng kanilang maritime disputes. Di ba? Malaki ang trade relations sila. Ganon din naman ng Pilipinas eh. Di ba? Maganda rin naman ang trade natin sa kanila, relation natin eh. Ayon sa mga eksperto, ayaw ng China na sabay na makabangga ang Vietnam at ang Pilipinas dahil baka magkaroon ng lamat sa relasyon ng Beijing sa ASEAN. Yun lang. Samantala, so namimili na lang sila. So sino ba ang natin dito, aawayin natin? Yung pinakamahina na lang muna siguro. Parang ganun no? Pero mo mga kapatid, wala tayong kakayanan eh. Diba? Wala tayong kakayanan mga tol para makapag-reclaim. O kung meron man mga tol, alam ko naman kasi mayaman ng Pilipinas eh. Naniniwala ako mayaman ng Pilipinas. Kung napupunta lang sa tama, kasi ang pinag-uusapan natin mga tol, minsan kinikita ng Pilipinas, mga tol, talagang malaki rin. Do mas mayaman ang Vietnam kaysa sa Pilipinas in terms of GDP. Mas mayaman ang Vietnam. May corruption din dyan mga tol, pero hindi ganun kalala siguro, kaya mas nagawa nilang mapayaman yung kanilang bansa. Dito mga tol, talagang naging malala ang korupsyon dito sa atin. Yun ang problema. Kaya kung titignan mo mga tol, mayaman naman din talaga ang Pilipinas eh. Hindi nga lang napupunta sa tama yung yaman natin, kaya mahirap ang nagiging resulta. Yung ilan lang ang yumayaman. Ang Pilipinas ang kasalukuyang sentro ng agresyon ng China. Nitong mga nagdaang buwan, paulit-ulit ang insidente ng pangaharas ng Chinese vessels sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Mula sa laser pointing, water cannon attacks, hanggang sa banggaan ng barko. Tapos gusto nila dialogue, di ba? Gusto ng China dialogue, pero ganito ginagawa nila. Habang nakatutok ang Beijing sa Pilipinas, mas malaya namang nakakakilos ang Hanoi. Bukod pa rito, Hanoi, capital ng capital ng Vietnam. Pinalalakas rin ng Vietnam ang ugnayan nito sa ibang bansa, kasama na riyan ang Pilipinas sa pamamagitan ng Coast Guard Cooperation at Joint Patrols. Habang yung Vietnam, pinalalakas nila yung ugnayan nila sa China at Pilipinas. Diba? Siguro sinasabi ng Vietnam, wala akong pakialam sa away ninyo. Basta wag nyo kaming pakialaman dito. Sa madaling sabi, habang umiiral ang tensyon ng China at Pilipinas, tahimik pero steady ang Vietnam sa pagpapalakas ng presensya nito sa Spratlys. Ang resulta, lumalawak ang laro sa South China Sea at mas nagiging komplikado ang laban para sa maritime domain ng isa't isa. Alright mga kapatid, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi? Ito yung resulta ng napakahina nating puwersa. Bakit? Kasi mga kapatid, napabayaan tayo ng mga umupo, mga ibinoto, mga hinalal nating mga politiko, mga dapat lingkod bayan na poprotekta sa atin, magtatanggol para sa ating bansa sa pamamagitan ng pagpapalakas dapat sa ating sandatahan para hindi tayo nabubuli o hindi tayo nasasakop ng kahit na sino man. Nag-fail sila dun. Sabi nga diba mga kapatid ni Jay Tariela, nakakalungkot. Pero mas marami pa daw ang eroplano ni Saldico kaysa sa Coast Guard. O, kitam, yung par dapat mga kapatid sa ating mga sandatahan napupunta lang sa iilan. Ang resulta, binubulas tayo ng ibang bansa. O, kita nyo na ang resulta ng korupsyon. Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.